nandito pa rin tayo sa kahabaan ng G. Araneta Avenue dito sa Quezon City, kung saan bunsod nga ng walang patid na pag-ulan na dala ng habagat ay nag-apawan na ang iba't ibang mga bahagi ng kalsada na ito. Alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga nang mapansin ng mga residente ang patuloy na pagkaipon ng mga tubig dito, no? Ang dahilan dyan, ang mga residente na nakatira sa mga bahaging ito, no, ng G. Araneta Avenue ay kanya-kanya ng diskarte para makauwi lamang. Pwede ko kayong bigyan ng tour, no, Jovi at Chiki, no? Actually dito kasama natin ang ilan sa mga residente dito sa G. Araneta Avenue na naghanap ng kanilang diskarte para makauwi lamang. Pero kapag inikot natin yung camera natin, ay ayan, makikita natin ang mahaba na ang mga residente na patuloy ang pagsuong sa baha. Actually, Jovi, no, yung traffic light dito ay tila hindi na nagagamit dahil nga yung mga kahit malalaking sasakyan na dumaraan dito ay hindi na rin makalagpas. Meron silang dalawang option, ang ma-stuck at masiraan ang makina o makalagpas o baka tumigil sila sa gitna, no? Ayon sa mga residente dito, Chiki at Jovi, ay taon-taon nilang nararanasan ang ganitong sitwasyon kung saan umaabot sila sa punto na kinakailangan nilang gumamit ng mga bangka para lamang makalabas-masok sa kanilang mga komunidad. Bukod pa dyan, tinitignan nila na ang sanhi nitong pagbaha na ito ay ang mga clog na sewage system at ang mababaw na mga kanal dito. Nung pinasok natin kaninang hapon yung kanilang mga eskinita dito, nakita natin na meron actually ginagawa, no, na drainage system, parang pagpapalalim sa kanilang mga kanal. Pero syempre inabutan na ng habagat, kaya heto at nangyayari na naman ang nararanasan ng mga taga G. Araneta Avenue. Sa mga residente, ang ilan sa mga naging apektado syempre ay ang mga manggagawa na galing sa kanilang mga opisina. Ang ilan dito ay talagang lumusong na sa baha, no? Makauwi lamang sa kanilang mga tahanan dahil ang ilan sa kanila ay may mga anak. Ang iba pa nga actually kanina ay buntis. At actually, bukod pa pala dyan, Jovi, dahil nga sa huli na nagsuspinde ng klase ang mga mayor sa Maynila, afternoon classes na nang mag-suspend, ay naapektuhan din ng ilang mga estudyante na pumasok pa sa kanilang mga eskwelahan ng umaga. Ang kanilang naging option ay magpalutang-lutang sa maduming tubig baha dito sa G. Araneta Avenue. Jovi. Arles, sabi mo kanina ay kanya-kanyang diskarte na niyan, no? Yung mga tao sa likod mo mukhang didiskarte din yan, tama ba? So wala akong nakikitang bangka ngayon. So ano yung diskarte nila daw? Actually, Chiki, no, malaking bahagi kasi itong G. Araneta at ito ay may crossing. Kaya naman doon sa kabilang bahagi, ito sa ating likuran, diyan talaga pumapasok yung bangka. At meron daw na provided yung kanilang local government unit, ang kanilang barangay. Pero may ilan rin na medyo ginawa na rin pagkakitaan ng mga bangka na ito dahil pwede ka magbigay ng kahit 20 pesos o 50 pesos para lamang makatawid sa iyong uuwian. Oh, mukhang hindi yan huhupa na kasi mukhang umuulan pa kung tama yung nakikita ko. Umuulan ngayon, no? Sa likod mo. Mukhang. Arles, oo. Arles, before actually, time... Go ahead. Actually, pagpasok natin, no, pagkatawag sa akin, Jovi, ay saktong-saktong bumagsak na naman yung ulan dito. Kaya yung mga traffic light na yan, halos wala nang gamit yan dahil doon sa isang bahagi dito ay naipon na ang mga malalaking truck na gusto sanang lumagpas papunta ng Fairview at iba pang bahagi ng Metro Manila na dito ang daanan. Before tayo magpasalamat kay Arles, ipakita natin yung shot earlier na doon sa kanyang pagbabantay sa La Mesa Dam. Nag-overflow na rin ito, no, Arles. So meron siyang kuha kanina. Papakita ba natin, Arvic? Pero yan. That's earlier po. So umapaw na siya eh. Kung tuloy-tuloy yung pag-ulan, Arles, natural, ganyan pa rin ang sitwasyon doon. Yes, Jovino, ito nga yung inaasahan dahil kanina nga ay umabot na sa 80.16 meters ang level ng tubig sa La Mesa Dam. Kaya naman medyo nagbigay na ng paalala sa mga lungsod na maaaring maapektuhan sa pag-apaw nito, kagaya na nga ng syempre ang Quezon City kung saan ito naroroon, ang Valenzuela, Caloocan City, Malabon City at Navotas na marami na rin mga eskinita ang sa ngayon ay nakalubog na sa baha.